Good morning. Pwede ko ba sunduin si Kuya Kahil? Lunes hanggang Miyerkules, pwede si Kahil sa'yo kasi meron siyang mga training sa soccer. Tapos merong listahan, guys. Number 1, sa akin, meron akong boundary para sa mga anak ko. Kaya yung mga kapatid ko ay marespeto pagdating sa amin as nanay or tatay. Oh, thank you po. Salamat, Chico. Ang ganda naman yan, anak. So beautiful po. Okay na. Are you ready? Venom. What superhero is Venom? He seems to be so scary. Huh? Nak, what is that in your hand? Can I see? What superhero is Venom? Nakakatakot man siya. Hmm? Huh? Buntag, everyone. Maing buntag, guys. Balik na tayo sa ating mga buhay-buhay. Maing buntag, everyone. Araw ng Lunes at alas 7 ng umaga. Ihatid ko si Kuya Calvi sa paaralan. Ngayong araw ako ay medyo busy. Kung magbili ng ingredients for Munchkins DIY Munchkin ni Chico. Calvi, gawa tayo Munchkin for Chico's classroom. You also want to make for your friends? Ha? Munchkin. Wala sa mo si Calvi, guys, kay kapag sabihan ko kay na grocery kami, nagpili ng cereal. Sabi ko, hindi man nila gusto yun na cereal. Kaya napansin ko na ba, hindi daw, kaya gusto daw talaga nila ni Chico yun. So, pinapili ko sila ng flavor. Pagsabihan ko siya kasi ngayong umaga, naglagay sila. Hinahayaan ko na kasi yung mga bata na mag-serve ng sarili nilang pagkain. Lalo na kapag nag-i-initiate sila na mag-serve. Dati, ako pa yung nagsiserve. Kasi nga, sayang ba? Ayokong masayang. Sabi ko, pwede naman sila umulit. Pero ngayon, kasi ini-initiate nila na sila na daw, okay lang. Basta, ang rule is ubusin yung pagkain. Ngayon, nag-serve si Calvi nitong cereal na makulay nga, colorful cereal. Okay lang kasi sabi ko, baka gutom. Ngayon, ang daming natira, guys. Kaya maaga pa akong na-imbierna kasi hindi pwede lumaki ang anak ko na ganyan. Hindi pwede. Bahala kayo anong sabihin nyo dyan. Sabihin nyo, grabe, napaka-stricta mo naman, ma'am. Grabe ka naman sa bata. Hindi pwede. Ngayon pa lang, sabihan ko kayo. Hindi mag-ubra sa akin ang ganyan, guys. Kuha ka ng pagkain. Mahal kita. Nagtatrabaho ako para sa inyo. Sige, go. Kahit na wala sa budget ko yan, kahit na mahal yan. Sige. Para lang, hindi naman para sa mga anak ko eh. Para sa akin, masaya yung puso ko sa ginagawa ko kasi nagtatrabaho ko para sa kanila. Okay? Tsaka,
Hindi naman siya ibig sabihin lagi nang merong ganyan. Gusto mo ng ganyan, sige, bilhin natin. Okay lang, kasi hindi naman talaga siya ganun kamahal. 200 pesos para naman hindi maglawa yung anak ko pag nakita niya sa iba yan. Kasi lumaki akong ganyan, guys. Na kahit, kapiranggot na manok, fried chicken sa Jollibee, hindi namin mabili. Kaya kapag merong kumakain o kumakagat ng Jollibee, alam niyo yung feeling na lumaki ka na lunok laway. As in, lunok laway, literal. Na may nakita akong batang kumagat ng Jollibee Chicken Joy or hamburger kasi hindi naman namin nakukuha yun. Siguro once a year lang namin natitikman. Tapos kapag ka-first owner ka lang sa eskwelahan, yun ang binibigay ni mama sa amin. Yung talagang ganito guys, na lunok laway. Ganun lang talaga. Kaya ngayon pinapatikin ko sa mga anak ko para hindi naman sila lunok laway. Alam nila yung yung tawag nito, yung lasa. Hindi wala naman ako sinabing masama sa lunok laway kasi it's one of my funny memories growing up na talagang grabe talaga yung during that time parang ang sarap-sarap ng ikain ng ganong pagkain, naglalaway ka sa ibang mga bata tapos hindi mo mabili, pero ngayon at least nabibili ko na din para sa mga bata. Kaya marami akong hang-ups sa childhood ko guys kasi marami kaming hindi na experience talaga. So ngayon, marami yung napaserve ni Calby. Nakita ko nagbihis na siya ng uniform, hindi na ubos. Pinabalik ko talaga siya sa lamesa at pinakain ko talaga sa kanya. Tapos sabi ko, pag hindi mo naubos yan, ilalagay ko pa rin yan sa ref. Kakainin mo pa rin yan mamaya. Yes. Yes guys. Hindi pwede sa akin yung gano'n na parang entitled ka at talagang conforme ka na kumuha ng isang bagay. Tapos ganun lang, iwan mo lang ng ganun. Wag na tayong wag na tayong umabot sa point na kailangan ko pang sabihin sa anak ko na 5 years old at 3 years old kung paano ako naghahanap ng pera, kasi hindi naman nila maiintindihan yun. Pero what I'm trying to say is, maaksaya at pagsasayang, bawal na bawal. Kaya kahit ako, makikita nyo dito sa bahay ko, mga kasamahan ko dito sa bahay, sabi ko, pag may tirang pagkain, kakainin natin. Kakain ako, kakain din kayo. Hindi pwede na maarte dito sa bahay ko. Lagi ko yan silang sinasabihan. Bawal maarte sa bahay ko, guys. Kapag may tirang pagkain, kailangan natin kainin. Okay? Walang problema sa akin yan. At ikaw, kung may problema sa'yo yan, hindi ka pwede dito sa bahay ko. Kasi bawal dito sa bahay ko mag-aksaya ng pagkain. Pag nakita kong nagtapon ka ng kanin, nagtapon ka ng ulam or let's say spaghetti, tinapon, ganun. Isang beses sasabihan kita. Pag naulit pa yan, hindi pwede. Hindi ka pwede sa bahay ko. Kahit sino ka pa. Kung aalaga ka man ng anak ko or kapatid man kita, hindi ka pwede sa bahay ko pag maaksaya ka. Kasi hindi, not unless pera mo yung binibili mo, no? Not unless ikaw yung nagtatrabaho para sa pagkain mo. Pero hanggat sa ako yung bumibili ng pagkain, hanggat sa ako yung nagtatrabaho, wag na wag kayong mag-aaksaya kasi hindi nyo mararamdaman. Mag-aksaya kayo fine pag pera nyo yung ginagastos ninyo kasi malalaman nyo dyan nyo malalaman. Kaya yung mga anak ko guys, sobrang stricto ako sa kanila pagdating sa pagkain. Hindi naman umaabot sa point na namamalo. Pero talagang pagbalik mo, nandyan pa yung pagkain na yan, o kakainin mo yan. Kung ano yung nasa table, yan yung kakainin mo. Meron lang ako mga instances kung saan binibili ko yung gusto ng anak ko kasi lumalambot yung puso ko as nanay at naaawa ako sa kanila. Pero hindi palagi. Hindi palagi. Katulad ng lechon manok, mahilig sila sa lechon manok. Binibili ko lang yung lechon manok siguro twice a month para lang maiba yung panlasa nila. Kasi ako nasasarapan din naman ako sa lechon manok paminsan-minsan guys, no. Pero hindi yung palagi na lechon ganito. Kaya importante sa akin na kapag namamalengke, madami akong isdang binibili kasi mahilig din yung mga anak ko sa pritong isda. Though hindi ko laging ginagawa kasi nga prito, una magastos sa mantika, ikalawa ay hindi naman siya healthy. Okay? Talagang sabaw na karning baka, sabaw ng isda, ganun, sabaw ng manok. Ganun yung ginagawa ko. So, nahatid ko na si Calby. Si Chico ngayon ay walang pasok dahil nga merong lakad yung teacher ni Chico. Si Mayumi naman ay nandito din. Sisunduin daw si Calby na mga alas 10. So ako muna ay magtatrabaho guys online at kailangan ko nang hanapan ng ticket pauwi ng Pilipinas si Kuya Kahil dahil bare months na
Inshallah, makakasama ko ulit yung aking anak at sobrang excited ako. Hindi ko na naikwento sa inyo masyado no, kung kamusta si Kuya Kahil, pero nag-uusap kami via video call. At siya ay sobrang excited na umuwi. At busy po siya sa kanyang pag-aaral kasi si Kuya Kahil ay grade 8. Grade 8 na. Nasa serious part na ng pag-aaral, no, mahirap na yung mga subject. At mas napapadami na yung kanyang training. Natatawa nga ako guys kasi recently lang si Madam Sheena ay nasa Thailand, 'di ba? Ngayon sabi ni Madam Sheena ay susunduin niya daw si Kahil. Tapos sabi ko, i-message niya ako yung tatay ni Kuya Kahil para magpaalam na susunduin niya. So kinontak niya yung tatay, sabi niya, good morning, pwede ko ba sunduin si Kuya Kahil anytime this week? If bakante siya, like 2 nights sa akin, gusto ko sana siyang isama sa ganito, ganyan, magde-date. Ngayon, sumagot yung tatay ni Kuya Kahil, nag-reply siya, alam niyo nang sabi, o sige, Lunes, grabe anong tatay organize, sige, Lunes hanggang Miyerkules, pwede si Kahil sa'yo kasi meron siyang mga training sa soccer. Tapos merong listahan guys, number 1, no junk food, number 2, no sweet drinks, colorful drinks, no soda. And number 3, screen time is only 2 hours per day. Yun ang instruction ng tatay. So, natawa ako sa reply, na-screenshot ng kapatid ko, ng ate ko, and sinend sa akin na yun ang reply ng tatay. So, hindi naman ako nag-comment kasi talagang right yun ng tatay niya na mag-set ng boundaries actually, no? Kahit pa ang susundo or sasama sa anak ko ay tita ng anak ko, which is kapatid ko nga. Ever since, kahit sa akin, meron akong boundary para sa mga anak ko. Kaya yung mga kapatid ko ay marespeto pagdating sa amin as nanay or tatay. Si Madam Ten Gives at si Boss Jerry may boundary din sa mga anak nila. Hindi namin sinasama yung mga bata pag wala si Boss Jerry at si Madam Ten Gives. Lalong-lalo na sa mga lugar na malamok, may tubig, masyadong mainit. Okay? Hindi namin sinasama. Hindi sa ayaw namin isama, kundi merong policy yung parents na hindi mo na isama sa mga ganun kasi natatakot sila or you know, yung mga boundaries ng magulang. Alright? Dapat merong laging paalam. At kapag ano yung boundary ng nanay or tatay, bawal ganito, bawal ganyan, matulog na ng alas 9, ganito. Sinusunod talaga ng mga kapatid namin kung sino man yung sumusundo sa mga anak. Okay? Ako naman, ang pinaka-boundary ko sa mga anak ko, nothing, wag pumunta sa, pag may tubig, ayoko na pumupunta yung mga bata sa lugar na may tubig na hindi ako kasama. Kasi parang hindi ko mapatawad yung sarili ko kapag may tubig, nawala yung anak ko kahit na 5 minutes lang or 2 minutes lang or 1 minute lang. Tas wala ako, tas may tubig, ayoko guys, grabe yung anxiety level ko niyan. Ayoko na sinasama yung mga bata, tas pinapahawak ng cellphone, mga laro, computer games, mobile phone games, ayoko ng ganun. Free time sa kahit anong screen time, tas walang nag-check kung anong pinapanood. Meron lang limit, like for example, alas 10 hanggang alas 12. Tapos, alas 12 hanggang hapon, wala nang screen time. Ang next na screen time nila is gabi na or hapon na kung umuulan or pangit yung panahon, ganyan. So, merong tinatawag na policy, no? Kaya nga yung tatay ni Kahil ay, hindi ko siya kini-question sa policy niya. Pero nag-aaway kami, pinapagalitan niya ako guys. Kasi nga pag nandito si Kyle sa bahay, lalo kapag December at saka New Year, pinagsasabihan ako ng tatay ni Kuya Kyle kasi hindi ko nasusunod yung policy niya. Dahil nga, hindi ko nakakasama yung anak ko. Pag naglambing siya sa akin ng pagkain, junk food, for example, Chowking, Jollibee, Mang Inasal, nagbibingi-bingihan ako guys sa tatay ni Kuya Kahil. Ginagawa ko yung gusto ng anak ko kasi doon ako feeling ko nakakabawi sa kanya sa panahon na hindi ko siya kasama. Sa panahon na hindi kami nagkakausap, hindi ako nakakaupo, harap-harapan kasama siya, hindi ako nakakasabay kumain sa kanya, wala ako doon kapag may nararamdaman siyang masakit sa katawan niya. Yun yung way ko para makabawi sa kanya. At recently lang actually nagkasakit si Kuya Kahil, no? At nagkasakit siya at wala ako sa tabi niya guys. So sobrang nababasag talaga yung puso ko at utak ko na I'm not there.
Kaya nga sabi ko sa tatay ni Kuya Kahil, pag may sakit si Kahil, regardless kung ano yan, huwag mong iparamdam sa bata na hindi validated yung nararamdaman niya. Kasi bata yan, alam niya kung ano yung nararamdaman niya sa katawan niya. Huwag mong sabihin na nag-iinarte, huwag mong sabihin na emosyonal, huwag mong sabihin na ipahinga niya lang. I-check mo kung ano yung nararamdaman ng bata, kung seryoso or hindi. Otherwise, kung hindi seryoso, malalaman mo as magulang. Kapag magulang ka, meron kang tinatawag na kutob. Kutob na kapag alam mo na merong mali. Yes, love? Ano? Wow, thank you po. Salamat, Chico. Ang ganda naman yan, anak. So good. So beautiful po. So beautiful I'm po. bring this for you. For me. Yes, so I can so you can be surprised. I'm surprised and I'm happy. I'm surprised and I'm happy. I'm driving. Binigyan ako ni Chico ng bulaklak. Inantay niya pala ako dumating from paghatid. Anak, this is so nice. Salamat po. Okay. Pero wala pera si mama, nak. I don't have money. You don't have money, so that's why I got some flowers for you. If I don't have money, mama is sad. Can Chico help mama? I will, Mom. Mom, you know, when I turn big, I'll get some money for you. When you're big, you will get money Yeah, for I'll get- mama. Yeah, a lot of money. Salamat po. So make sure you can't finish it. You will make sure I cannot finish the money. Yeah, How are you going to get the money pala? Are you going to work? I'm gonna work so hard. So hard? Anong work ang gawin ni Chico? I'm gonna work and buy money. Anong work ang gawin mo? Doctor? Engineer? Anong work? You want to be Office. office? I'm gonna go to the office and get the money. Oh, and how much will you give mama? Like this. 5? Yeah. 5 pesos? Yeah. So- pesos. So big. Oh, I'm happy. Chico love mama? Yeah. How much Chico love mama? 5. You love me 5? Yeah. What if mama cry because I'm sad? No worries. What if I cry because I'm sad? You're crying? That's why you're crying. Because I'm sad. Mom. You have to make me laugh and funny. Mom, laugh. You have to tell me a joke. Mom, if you laugh, if you want to laugh or no? Laugh. Then laugh. You kiss mama 10 times so I laugh. Wait. Wow. Mm. Fine, whatever. I guess they know. Huwag kayo mag-fight ni Calby. You know, when you fight with brother and sister, it makes mama sad, diba? I don't. Wag, that is dangerous, anak. Why? This is only for big people. You can only hold, but you cannot drive. Because the police officer will put us in prison. I massage you. Wala kasi siyang pasok ngayon. So, dito lang siya sa bahay. Ding, 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 ding. Look. Ay, hindi mo kikain ng breakfast mo. You eat your breakfast na. You finish. I have not yet finished it. Yan, kaya massage si mama pag hindi mo finish ang breakfast mo. Wait, Mom. Look, I'm doing something. So fun. So anyway, yun nga guys, no, na pinagsasabihan ako ng tatay ni Kuya Kyle na bakit pag umuwi daw si Kyle sa kanya guys, nagigain daw ng 3 kilo. Kasi hindi talaga ako nag-say no. Pero ngayon nga, si Kyle ay 13 years old very soon. Magti-13 siya ngayong February, ang birthday niya. Ang birthday ni Kuya Kyle at ng tatay niya, the same lang na linggo, 1 linggo lang. Parang 3 araw lang yung pagitan ng birthday nila. So pareho silang February boys, ayan.
at birthday ni Kuya Kyle, magti-13 na siya. So, nasa intense training na talaga siya. So, ngayon pa lang guys, 3 months before umuwi si Kuya Kyle, sinabihan na ako ng tatay ng diet ng anak ko na very, sundin ko talaga at mag-set ng boundary. So, wala daw talaga guys, walang junk food. So, pwede lang si Kyle ng mga salad, chicken breast, sabihin ko sana breast milk, chicken breast, red meat, pwede siya. Kailangan niya ng protein, kailangan niya ng calcium, ayun, yung gatas, kailangan niya ganun. No soda muna si Kyle kasi kailangan yung katawan niya ay lean for faster, running, mabilis tumakbo, mas maliit. Sa inyo na ganun yung tatay ni Kuya Kyle, guys. Stricto siya, lalo na ngayon na si Kyle ay 13 years old na. And, I couldn't be happier and I couldn't be more grateful knowing that my children are growing at this point na. You still have too money. Salamat po. Better don't get to all of this money. Because if you get them, then you have no more money. What can I buy with that? Vegetable? Vegetables? Yeah, vegetables. Really, so you have to buy this for vegetables. Tapos, tawag nito, si Kuya Kyle guys ay 13 na at kailangan niya na talaga dahil ngayon kanyang pagtakbo kailangan mas mabilis. Nahirapan siya gumalaw kapag mabigat yung katawan niya. And to be honest naman talaga, wala talaga akong pigil. I spoil Kyle a lot when it comes to food kasi food yung kahinaan ni Kyle. Weakness niya, food. Ang kanyang source of bonding namin ay pagkain. Kaya talagang ako'y guilty as charged ng tatay ni Kuya Kyle. Sana all guilty. So, ayun guys, sabi ko nga sa kanya ay okay, sige, okay sir, okay boss, okay po, susundin ko yan. Grabe, 3 months ahead talaga siya nagsabi, no? So, ngayon, ibubook natin yung ticket ni Kuya Kyle para magkasama-sama ulit kami ngayong Pasko. Actually, ngayon ay holiday niya, buwan ng October, buong month. Pero ang ginagawa ng tatay niya during October, pinapatraining talaga siya guys sa October. Kaya hindi ko na pinapakialaman yung October. Pero yung lang naman namin, usapan namin ay December tsaka summer. Kasi summer, 2 buwan. Ang December, 2 linggo. Kapag kinuha ko pa siya ng October, 1 buwan, malaking break yun from his usual soccer routine. Ayun. Look, this is the soccer game. Yeah! Actually, nahirapan na nga ako guys kasi habang tumatagal, mas lalong nagiging intense at stricto yung training niya. So, yung 2 weeks sa Pasko, okay lang yun. Pero yung 2 buwan sa summer, nahihirapan ako kasi 2 buwan, iba pa din kasi yung training ng Thailand, ng coach niya doon, kesa dito sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung paano ko makasusuportahan yung anak ko, knowing na mas dumadami na yung training niya sa summer. Kasi yung tatay niya worried na kapag 2 months siya dito, 2 months hindi natututukan ng talagang intense training si Kyle, no? This is something that Kyle has been doing since he was 3-4 years old. And his dad has always been there. Bukod dun sa time na nasa Uganda kami. Pero simula nang bumalik siya sa Thailand kasama yung tatay niya, his dad is very hands-on pagdating sa sports at saka academics ni Kyle. Tatay niya kasi talagang academic inclined, and then sports inclined. Naging pangarap ng tatay niya maging professional soccer player, pero dahil nga ang tatay niya ay wala namang opportunity before growing up, hindi din nasuportahan, talagang limited lang yung exposure niya sa soccer, laro dito, laro doon lang. Pero sabi niya, nung naalala ko, sabi niya, nung hindi pa kami nagkaroon ng anak together, sabi niya, pangarap niya talaga sa anak niya is isang lalaki at tututukan niya na maging professional soccer player. Hindi ko lang alam kung nagbago yun sa ngayon, no? Pero sa ngayon, ang pagkakaalam ko, si Kyle lang talaga ang anak ng tatay ni Kuya Kyle. Ayun, siya lang talaga ang nag-iisa, solo child. Hindi talaga siya nagkaroon ng ibang anak pa. His dad is in a long-term relationship at hindi ko na pinapakialaman yun. Masaya ako para sa kanya at alam ko masaya din siya para sa akin. Masaya siya na sa mga kapatid ng anak niya. Ayan, si Kuya Kyle at ang mga kapatid niya. Hindi ko sila sinasabihan guys. Walang such thing for me. Walang such thing as step. Walang ganun. Magkapatid kayong lahat. Anak ko kayong lahat. Galing kayo sa puso ko. Galing kayo sa bituka ko. Galing kayo sa atay ko. Galing kayo sa lahat. Every single cell in my body.
kayo ang buhay ko, kayo yung anak ko. At never niyong isipin na kalahating kapatid. Walang ganong klase, guys. Hindi ko itatatak sa utak ng mga anak ko yan. At sa lahat ng mga nanay dyan na may katulad na sitwasyon, mabuhay kayo. You are doing a great job. You are amazing. Being a parent. No na. Being a parent is being a parent. Sometimes nga we are a parent even to the kids na hindi naman natin kadugo, no? Because we have that kind of heart and the capacity to love, to give, to share what we have, and to become a parent na din. So again, I am grateful. I am very proud of my children. Napaka-proud, Chico. I'm proud of you, anak. You know that, ha? Huh? I'm proud of you, di ba? Yay! Am I proud of Kahil? Yeah. Am I proud of Kalbi? Yeah. Am I proud of Mayumi? Yeah. Am I proud of Chico? Yeah. Yeah! High five! Superhero muna. I'm proud of you, diba? It's high five. Guys, so I'm super duper proud. I am proud of myself. Hindi man ako perfect na nanay. I am very far from perfect. But I am super proud na nanay. At proud ako sa sarili ko for achieving everything, for making it through very intense and extreme challenges sa buhay ko as nanay, as Princess Iga. I am proud, happy, grateful, humbled, knowing na I have reached this point in life where I am alive and I am sleeping with my kids. I am watching my children smile, laugh, play, run. I am sitting with them, eating with them. I am very happy and grateful. And I do pray every single day that they will grow and I will grow as old as possible para makita ko sila at masamahan ko sila. And last night I was very emotional kasi nag-usap kami ni Calby. He was in my bedroom at sabi niya, inulit niya na naman yung tanong niya, ma, paano pag nawala ka na? Paano pag namatay ka? Ano mangyayari sa amin? Sabi ko sa kanya, anak, huwag tayo mag-isip ng ganyan. Sabi ko, normal lang naman mamatay yung tao. Nalungkot siya, guys, para siyang maiyak-iyak. Sabi niya, ayaw niya daw na mamatay ako. Ayaw niya daw na tumanda. Gusto niya lang daw maging ganyan forever. Gusto niya lang daw maging Calby forever. So mahirap i-explain sa kanya, no, na yung cycle ng buhay. Takot na takot siya, and I saw naintindihan kasi ni Calby eh. Kaya tinry kong i-divert yung topic from there kasi talagang seryoso na siya, guys. Sabi niya, paano pag lahat ng tao pala ay mamatay, wala ng tao dito sa mundo? Sabi ko, hindi naman, kasi meron namang mga babies pa. Kasi lalaki din yung babies, and then yung lalaki na babies magkakaroon din ng babies. So lagi magkakaroon ng tao sa mundo. So sabi niya, ma, pwede baby na lang ako forever, pwede ganito na lang kami forever, at pwede ganyan ka na lang forever para hindi na tayo mawala sa mundo. Guys, ang sakit ng puso ko. Hindi ko alam saan ako magsisimulang mag-explain sa anak ko talaga. Mga nanay, pag ganyan ang sinasabi ng mga anak ninyo, anong sinasabi ninyo? Anong sinasagot ninyo? Paano nyo hinahandle? Kasi ang sakit ng puso ko, imbis na hindi ako nag-iisip na mamamatay, ako nag-isip na tuloy ako dahil sa tanong ng anak ko. At change ko agad yung topic, guys, kasi parang na-anxiety ako sa mga tanong ni Calby kagabi, no? Alas 8 ng gabi, dalawa lang kami sa kwarto kasi nakatulog na si Chico. Ngayon, sabi ko sa kanya, change ko yung topic, anak, mag-Halloween na, sabi kong ganun. Anak, mag-Halloween na, anong gagawin natin, anong costume mo? Kaya medyo na-distract siya, sabi niya, ay ma, ako na lang si Venom. What do you want to be on Halloween pala? Trick or treat? Anong costume? I want to Batman ka? Or scary ka? Vampire? Venom. Ba't sabi ni Calby siya si Venom? But Venom can buy Calby's hand on purpose. Gani, pag si Calby Venom, ikaw Venom ka din? You will be two Venom? I'll be the lava Venom. Lover? Lava? Yeah, because when I watched Venom, I saw lava Venom. What color pala si Lava Venom? Red, and it also cracked. Red, tapos may crack. Yeah, cracked. Tapos si Venom na isa, black. Yeah, black. Okay. Eh ako, anong costume ko? My costume is Superman. Ako, Superman? Yeah, so he can fly. Hindi man yan scary for Halloween. Witch?
Ako ang witch? Yeah, and we can fight with it. And you will fight me? Yeah, Agoy. because I have love on myself. I have crack. And Mayumi is what? Superman. But Superman is for boys, man. But I see she has the pink Superman. Pink Superman siya. Yes. Oh, sige. Okay. Ay! Okay. Sino yan? Lava Venom. Lava Venom. Be, patingin. What's the face? Scary man masyado yan, nak. May gatas ka pa sa bunganga mo, Lava Venom. Okay guys, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga. Nagchismisa na naman tayo ng 30 minutos. Time check, alas 8:18 ng umaga. Kakain na po ako ng breakfast. Ako'y magpre-prepare. Pupunta po ako ng syudad ngayon. Si Parts ng bahala sa pagsundo kay Calby. Dahil ako po ay merong aasikasuhin at bibili pa ako ng ingredients para sa munchkin. Kasi bukas ay family day ni Chico sa eskwelahan. At pinapadala kami ng snack, dessert at saka ulam. So, ang dadalhin ni Chico na gusto niyang i-share sa mga, mga classmate niya ay munchkins. Aray ko. Kasi gusto ko gumawa kami ng munchkin together. Dahil nga, hindi pa na-experience ng mga anak ko gumawa ng munchkin. Gusto ko ma-experience naman nila. So, titingnan natin. Gagawa sila, pero yung gagawin nila, kakainin lang nila. Yung gagawin ko is yung dadalhin ko dun sa classroom. Kasi syempre, pag bata, diba, iba talaga yung galawan. Ayoko naman na may mag-comment naman dyan ng, mga mababaw ang utak. Dinala mo yan, pinakain mo sa mga bata, ganito, ganyan, hindi ka nang gumamit ng gloves. Ganun ang sabi, bumubula-bula agad yung mga comment. So, eto sabihin ko na sa inyo, yung gagawin namin is para sa amin, para sa bahay, kakainin namin. Iba yung gagawin ko at ni Mama mamayang gabi, dadalhin namin sa handaan sa family day bukas. So, family day, meron akong napaka-importanting transaction bukas. Sabi ko, hindi ako pupunta. Family day po ng anak ko. Sasama po ako sa anak ko buong araw. Wag niyo po akong abalahin. Oh, sana all wag abalahin. Tomorrow is family day. Mama is going to school with Chico. There are games, snacks, food. Okay. So, baba na kami guys. Maraming salamat. Again, maayong buntag sa inyong tanan. Sana okay kayo. At sana ay masaya ang lahat at healthy ang lahat sa lahat ng aspeto ng buhay nyo. Kung hindi man po kayo perfecto, marami naman tayo. I mean, hindi okay ang ibang aspeto ng buhay nyo. Laban lang. Okay? Laban. At pag napagod, magpahinga. Wag susuko. Ako po ang inyong tindera sa Africa, aka Princess Higa, or baliktad ang sinabi ko. I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess and... Bye, guys. Sabihin mo yung name mo. Princess and... Higa. Wow! Chico! Bye-bye, guys. You kiss them like this, oh. And then you cover.